bakit pinuri ng Ripple CEO ang malaking gamit ni XRP at bakit po niya kinwestiyon ang Amazon at saka Uber. Ayan. Isa po itong mainit na balita mula kay Ripple CEO Brad Garlinghouse. Ipinakita po niya ang malaking gamit ni XRP sa global payments at tinanong po niya kung bakit hindi pa ginagamit ng malalaking kumpanya tulad po ng Amazon at Uber, yan ang blockchain solutions. Ito po ay nagbukas ng mas malalim na usapan tungkol sa hinaharap ng payment system at kung paano po makikinabang si XRP dito. Ngayon ay ano nga ba ang sinasabi ni Ginoong Brad Garlinghouse tungkol sa global payment system? Yan po siya. Si Ginoong Brad Garlinghouse ay muling nagpaliwanag tungkol po sa problema ng kasalukuyang global payment system. Sinabi po niya na napaka-fragmented ng mga payment networks sa iba't ibang bansa at madalas po itong nagiging dahilan ng delay at mataas na transaction fees. Ayon sa kanya, ito po ang eksaktong problema na tinutugunan ng XRP Ledger. Para po sa atin bilang mga traders at investors, malinaw po na kapag mas maraming kumpanya ang gumagamit ng XRP para sa real-time settlement, tataas po ang demand at posibleng tumaas ang presyo nito. Ang kanyang pahayag po rito ay nagpapakita na handa na si Ripple na maging solusyon sa problemang ito. At siya po ay nakaposition po itong si XRP bilang susunod na standard sa global payments. Ngayon, bakit nga ba kinuwestiyon or tinanong ni Ginoong Garlinghouse ang Amazon? Ayon po kay Ginoong Garlinghouse, nakakapagtaka na si Amazon, isang kumpanya na may market cap na umaabot po ng trilyon, ay nagbabayad lamang gamit ang 19 na currency sa kanilang marketplace. Tinawag niya itong patchwork system na komplikado at puno ng friction. Sinabi niya na pwedeng gawing mas simple at mas mura ang prosesong ito gamit ang blockchain. Para po sa market impact, napakahalaga po nito. Kung sakaling gamitin po ng Amazon ang XRP Ledger para sa payouts sa kanilang sellers, magiging malaking adoption po ito na pwedeng magpataas sa presyo ni XRP at magbigay ng kumpiyansa sa mga institutional investors. Ito po ay magiging game changer para sa buong crypto market. Ano naman po ang kaso ng Uber at mga driver payments? Hindi lang si Amazon ang binanggit po ni Ginoong Garlinghouse. Kinuwestiyon din niya ang sistema ng Uber pagdating sa pagbabayad ng kanilang mga drivers. Sinabi niya na si Uber ay nagbabayad kada 2 linggo at ito ang dahilan kung bakit mahirap i-retain ang kanilang drivers. Kung gagamit po si Uber ng blockchain, pwede silang magbayad ng real-time pagkatapos ng bawat biyahe. Para po sa mga traders at saka investors, malaking oportunidad ito. Kung sakaling sumubok si Uber ng instant payouts gamit po ang XRP, makikita ng ibang kumpanya ang benepisyo at susunod na rin po sila. Ito ay magdadala ng mas malawak na adoption at posibleng magdulot ng tuloy-tuloy na pagtaas ng demand para kay XRP sa mga susunod na buwan. Ano naman po ang broader vision ni Ripple para sa payments? Ipinakita rin ni Ginoong Garlinghouse ang mas malaking plano ni Ripple. Gusto nilang gumawa ng global payment infrastructure na may single API na kayang magbigay ng liquidity at seamless na transactions sa mga bangko at saka payment networks. Layunin nilang gawing mabilis, mura at reliable ang lahat ng payments sa buong mundo. Para sa market impact, ibig pong sabihin nito ay hindi lang sila nakatuon sa crypto-to-crypto transfers, kundi pati
sa fiat to crypto at saka cross-border transactions. Ito po ay magbubukas ng mas malaking liquidity pool para kay XRP at pwedeng magpataas ng daily trading volume nito sa mga exchanges. Paano naman ito nakakaapekto sa mga bangko at saka mga consumers? Sinabi po ni Ginong Garlinghouse na ang RippleNet ay ginawa para mabawasan ang errors at saka failed transactions. Ito ay makakatulong hindi lang sa mga negosyo kundi pati sa mga consumers na gusto ng mabilis at tamang serbisyo. Sabi niya, sanay na ang mga tao ngayon sa on-demand services tulad po ng food delivery at online shopping kaya dapat maging ganun din ang payments. Kung mas marami pong bangko ang mag-integrate ng RippleNet, mas tataas ang paggamit kay XRP bilang bridge asset. Ang epekto po nito ay pwedeng magkaroon ng mas stable at consistent na demand na magpapataas ng presyo sa long term. Ano naman po ang posibleng maging market reaction dito? Sa pananaw po ng market, ang ganitong klase ng pahayag mula sa CEO ay madalas nagiging catalyst ng pagtaas ng presyo ni XRP kahit panandalian lamang. Karaniwan kapag may nababanggit na malaking kumpanya tulad po ng Amazon o Uber, nagiging bullish ang sentiment ng market. Maaari pong umakyat ang presyo ni XRP sa short term lalo na kung mag-trending ang balitang ito. Para po sa long term, ito po ay nagbibigay ng kumpiyansa na si Ripple ay patuloy na nagtatrabaho para gawing standard si XRP sa global payments industry. Ano naman po ang posibleng trading strategy dito? Para po sa atin, bilang mga traders, maganda pong bantayan natin ang presyo ni XRP sa susunod na ilang mga araw. Kung maglabas po ng follow-up announcement itong si Ripple o magkaroon po ng mga rumors na may malaking kumpanya na mag-a-adapt ng kanilang sistema, pwede tayong pumasok sa swing trade para masalo ang short-term pump. Pero dapat na rin nating bantayan ang mga support levels para makaiwas po tayo sa biglaang mga retracements. At ayan, ang aking opinion naman tungkol dito ay napakahalaga po ng pahayag na ito ni Ginoong Brad Garlinghouse dahil pinapakita po nito na hindi lamang po si Ripple ang nag-iisip ng solusyon kundi handa po silang makipag-collaborate sa mga malalaking kumpanya para ayusin ang global payments system. Kung sakaling magkaroon po ng adoption mula kay Amazon at saka Uber, pwedeng maging turning point po ito para kay XRP at sa buong crypto market. Ito po ay magandang sinyales para sa atin bilang mga traders at investors dahil nagpapakita po ito na ang vision ni Ripple ay naka-align sa hinaharap ng finance kung saan ay mabilis, mura at saka real time.